Alright, so bigyan naman natin ng reaction video mga kapatid. Itong video mula kay Melvs Castle. Alright, so barko ng PCG sa Sabina, pinalayas daw ng China mga tol, umuwi. Kumuwi na kinuyog ng Chinese warship, sabing ganun mga tol. Ito, takbo ang PCG. Yan na, binabasa lamang natin ng title at syempre bibigyan natin to ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ito'y September 28 pa mga kapatid so bigyan na natin to ng reaction. Kakapasok lang na balita, barko ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa Sabina Shoal, pinalayas ulit ng China. Oo, pinalayas tayo sa sarili nating teritoryo. Hindi What happened? ito kusang pag-alis tulad noong BRP Teresa Magbanwa. Sa satellite monitoring kasi ni retired US Air Force General Ray Powell, September 25 noong sinubukan tayong paalisin. Pinalibutan at kinuyog tayo ng 15 na barko ng mga Chinese. September 26 na uwi sa habulan hanggang sa nagdesisyon na ang Philippine Coast Guard na umuwi na at iwang muli ang Sabina Shoal. Wala, hindi natin nababalitaan yung mga ganyan mga tol Diba? So eto, post to ni Ray Powell mga tol. On September 26 daw, no? 8:30, BRP Cape Engaño re-illuminated its AIS signal 25 nautical miles northwest of Sabina Shoal and shortly thereafter began to move away to the NE. By midnight, it was on its way back to port at Buliluyan, Palawan. Bumalik na ulit dun sa port. So hindi na tayo makapwesto dun o makaistasyon na katulad ng ginawa ng BRP Teresa Magbanwa. Hindi naman kinumpirma ng PCG kung ito ba yung dineploy na kapalitan ng BRP Teresa Magbanwa. Pero galing kasi to ng Sabina Shoal. Well, sinasabi naman kasi ng PCG, nakakapagpatrolya daw tayo dyan. Diba? Pero wala na daw, hindi na daw nila isa sa publiko mga tol. Kaya nga hindi natin alam Diba? Umalis yung BRP Teresa Magbanwa, papadala daw ng kapalit, pero wala naman tayo nababalitaan na may pumapalit doon. Basta sabi, nagpadala, tawag dito, papatrolya dyan sa Sabina Shoal o Escoda Shoal, pero hanggang dun lang yung mga nasasagap nating balita mga tol. Hindi talaga siya totally kapalit, as in kapalit ng BRP Teresa Magbanwa na magi-stay doon at magbabantay, no? Nagpapatrolya lang mga tol. We don't intend to disclose to the public the operation. Hindi nila sasabihin pa sa publiko yung operation nila. Details of our operation. But it doesn't mean na hindi tayo nag-deploy. So yung ibig sabihin mga kapatid, ang ibig sabihin nilang dinedeploy, nagpapadala sila ng barko para umikot lang, patrolya, tapos babalik ulit. Hindi na yung magi-stay doon. Kasi ang number one problema natin mga tol, kapag magde-deploy tayo doon at ang intention ay mag-stay, ang number one problema natin doon mga tol is nagugutom yung mga crew kasi hindi natin kayang supplyan. Walang kapabilidad o walang kakayanan tayo na mag-supply kasi nahaharang tayo lagi ng mga barko ng China. Hindi natin sila kayang sabayan. I just don't want to confirm nor deny whether additional vessels were deployed immediately. Doesn't mean we have already abandoned Sabina Shoal. I think there's a misconception, sir. Itinanggi naman ng Philippine Navy na kaya umuwi ang BRP Cape Engaño ay dahil sa 11 Chinese Navy warship na malapit doon. Hindi raw dito natakot ang PCG, pero hindi sinabi ang dahilan bakit umuwi ulit. Ano ko lang naman to, opinion ko lang naman, mga tol. Siguro ang sinasabi ng PCG natin na may kapalit ang BRP Teresa Magbanwa na dineploy nila sa Escoda Shoal ay hindi yung tipong kapalit na mananatili ulit doon, mga tol. Kasi same problem lang din yun Diba? Wala tayong nilutas na problema nun Kumbaga gumawa lang ulit tayo ng same problem natin. Yun nga ang problema ng Teresa Magbanwa Bukod sa binutas siya,
nagutom yung mga crew, nagkasakit na kasi wala nang makain, wala nang mainom kasi nga hindi nagtatagumpay yung mga resupply mission natin dyan. So kung magpapadala tayo ng kapalit ng BRP Teresa Magbanwa, same problem lang din ulit ang haharapin nila mga tol. Problema yan sa mga crew natin kung paano sila mapapakain. So ang ginagawa siguro mga tol ng PCG, nagpapadala sila ng barko hindi para mag-stay, para patrolya. Yun nga lang mga tol, wala na tayo nababalitaan kung talaga bang nakakalapit sila, nakakapasok o nahaharang palagi. At lagi napapaatras. Wala na tayong balita mga tol tungkol sa mga bagay na ganun. Warships of China in just one nearby areas. I mean, malapit sila sa isa't isa. It's the first time we have monitored that number close to Sabina Shoal. Alright. So, how do we view it, sir? I know you said earlier na you don't want to speculate on what, but on our part sa POP, how do we view it? Importante ay nagpapatuloy tayong gampanan natin yung ating mandato. So they could surge number of ships to a particular shoal. We don't care. What is important is we still have the freedom of action to continue performing our mandate. Hindi sinasa publiko ng Philippine Coast Guard ang kanilang operational details daw. Siguro para hindi mapahiya na itinaboy na naman tayo ng China. Wala, masakit lang kasi sa dibdib mga tol kapag nababalitaan natin yun na tinataboy tayo. Pinagtatabuyan tayo sa sarili nating karagatan. Sakit sa dibdib mga tol. Pero tignan mo naman kung anong laban natin. Isa, laban sa 65. Isa, laban sa 200 plus. Isa, laban sa 100. Ganun mga tol, ang layo Ang layo ng pagitan natin mga tol. Magde-deploy tayo ng isa, 2 barko. Ang nakakalat doon, nasa 200 mahigit mga tol. Anong laban natin doon, di ba? Pero So, nagpapatrolya lang siguro, domain awareness, iikot-ikot lang. Hindi na siguro papasok sa pinakaloob, ikot-ikot lang, masabing nagpatrolya. Katapos nun, babalik na. meron daw tayong strategic presence doon na nagpapatrolya. Siguro sa pamamagitan ng paggamit ng eroplano ng PCG. Eroplano natin mga tol, ayun, laser cannon. Hindi to sa hindi to sa Skoda Shola, sa ibang bahagi ito ng West Philippine Sea. At ang lumaser sa atin mga tol, ang tindi, missile ship ng China. Kaso oras lang to at madalian kaya posibleng pag-alis ng PCG doon ay magtambak agad ang mga Chinese. Meron tayong patrol operations doon sa area at yan ang tinitiyak natin sa mga kababayan natin. At hindi po magpapabaya ang Coast Guard sa pagpapatrol doon sa area. At yan ang inaasahan natin sa Coast Guard. Kaya Coast Guard, wag nyo kaming bibiguin. Ang mamamayang Pilipino ay nakatutok sa inyo. Mamaya mabalitaan natin, pinalayas na naman tayo, nakakahiya na talaga. Ang problema kaya nabuli na naman ang Philippine Coast Guard. Hinatid lang kasi ng Philippine Navy warship tapos umalis agad. Di ayan na naman ang mga Chinese. Pinagtatakpan pa ng PCG ang sarili nila. Kitang-kita naman sa monitoring ng US na umuwi at bumalik na ito sa Palawan. Objective always is to keep our approach as peaceful and rules-based as much as possible. We are an evolving capability. We adapt. We must continue forward better than yesterday. We'll be maintaining strategic presence all over the country. Well, nakakaawa din naman kasi talaga ang kalagayan ng ating mga Coast Guard, mga sundalo, mga tol. Alam ko gustong-gusto nila, katulad ng natin, kung ano yung gusto nating ipaglaban yung ating soberanya at bansa natin, mas lalo siguro triple kagustuhan nila yon mga tol. Pero paano sila luluso, paano sila magtatanggol kung wala rin naman silang kakayanan dahil wala naman silang, kulang na kulang sila sa barko. Alangan na mag-deploy sila ng mga rubber boat dyan. O kaya alangan na mag-deploy sila ng mga Coast Guard as human lang. Walang barko. Diba? Ang problema mga tol, hindi 100% ang support ng gobyerno mga tol o ng mga nasa opisina ng gobyerno mga tol. Hindi nila nakukuha yung 100% na support. Pero inyo proposed budget ng DND, pambili sana natin ng asset, pampa-upgrade sana natin o pang-modernize sana natin ng ating mga asset mga tol, tinapyas. Diba? Asa ng 100% na support doon kung ganon? Diba? Makakarinig pa tayo niyan sa Kongreso na ayaw nila bumili ang mga sundalo natin ng mga missile system.
Dahil ginagamit lang daw sa mga komunidad. Biruin mo, paano panlilin lang nun mga tol? Ayaw nilang sabihin na ginagamit yon sa mga pinagtataguan ng mga rebelde. Kaya ginagamit ng mga militar yun. Hindi naman nagtitrip yung militar na pasabugin na lang yung mga komunidad na tulad ng gustong palabasin nung isang ali dun sa Kongreso. Grabe. We are everywhere. Pahirapan na We are everywhere. My goodness. My goodness. All over the country. We are everywhere. Natawa na lang ako. We are everywhere, no? Pahirapan na naman ang pagbalik dyan. Kayo, anong masasabi nyo sa pag-uwi na naman ng isang barko mula sa Sabina Shoal? Wala, malungkot lang mga tol. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating maniwala sa kanila Ikaw, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan mga tol? Sana dumating ang panahon, 100% nagkaisa ang lahat ng mga nakaupo sa gobyerno. Suportahan nila yung pangangailangan ng ating sandatahang lakas. Kaysa i-deploy natin sila na i-deploy dyan, tas kulang naman sila. Sila rin ang mga ngawawa Lakas ng bansang kalaban, superpower. Oo, hindi yan pang gera mga tol. Hindi natin gusto gera, ayaw natin nun. Pero syempre, paano natin mapipigilan yung agresibong aksyon ng mga kalaban kung tayo mismo wala tayong kakayanan? Diba? Ayaw nga natin ng gera, sila ayaw din naman nila pero binabatok-batukan tayo. Ano mangyayari sa atin? Unti-unti makukuha nila yung ano yung mga sa atin. Kinukuha na nila yung mga bagay na meron tayo. Wala Alam mangyayari. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.